government officials na nai-involve dito ngayon sa corruption, no? Kagaya ni Vice President Sara Duterte, pakabigat ng mga binunyag dito, mga kabayan, kung mapapatunayang totoo ang mga paratang na mga pundo na galing sa mga pugo o illegal na pinagkukunan, malinaw na malaking paglabag ito sa batas at sa tiwala ng taong bayan. Hindi lang usaping politikal, kundi usapin ng soberanya at integridad ng ating halalan. Magandang araw sa ating mga kabayan. Again, mga kabayan, mainit pa rin na pinag-uusapan sa buong bansa at hindi lamang dito sa buong bansa, kundi sa iba-ibang karatig bansa, no, na lalo na sa ating mga OFWs na nakamonitor sa nangyayari ngayon sa Pilipinas dahil nga sa talagang matagal na, no, legendary na, mga kabayan, yung korupsyon at nakasubaybay ang taong bayan dahil nga talagang pinag-uusapan na ngayon yung mga government officials na nai-involve dito ngayon sa corruption, no? Kagaya ni Vice President Sara Duterte, mga kabayan, na involved sa corruption at tuloy-tuloy na investigasyon ahensya ng gobyerno. Dahil doon sa tuloy-tuloy na investigasyon, mga kabayan, ng Congress, no, napakabigat ng mga binunyag dito, mga kabayan, kung mapapatunayang totoo ang mga paratang na mga pundo na galing sa mga pugo o illegal na pinagkukunan, malinaw na malaking paglabag ito sa batas at sa tiwala ng taong bayan. Hindi lang usaping politikal, kundi usapin ng soberanya at integridad ng ating halalan. Mga detalyeng ibinahagi mula sa lokasyon, halaga, hanggang sa paraan ng pagpapadaloy ng pera ay hindi simpleng kwento lang, mga kababayan. Ito ay may bagay na kailangan imbestigahan ng masinsinan at walang kinikilingan. Ang bawat Pilipino ay may karapatan malaman kung paano napunduhan ang mga kampanya ng mga leader ng hinalal natin sa ating bansa. Nakakatakot isipin, mga kababayan, kung ang mga paratang ay may katotohanan, ang ating gobyerno ay maaaring maimpluwensyahan ng mga dayuhan o illegal na negosyo. Ang bawat sintimong galing sa hindi wastong pinagkukunan ay katumbas ng posibleng pabor o patakaran na maaring makasama sa ating bansa. Kailangan natin ng malinaw na sagot at hustisya na dapat mananaig at makakamtan. Hindi tayo mananahimik sa ganitong uri ng balita. Kung ang mga akusasyon ay tama, ito ay direktang paglabag sa karapatan nating magkaroon ng malinis at patas na halalan. Ang mga detalyeng ito ay dapat isalang-alang na mga kinauukulan na simulan ang investigasyon agad. Ang kinabukasan ng bansa ay nakasalalay sa ating pagiging mapagmatyag. Mga batas, mga kabayan, ay naroon para sundin ang lahat, anuman ang kanilang posisyon o kapangyarihan. Kung may nilabag man, dapat managot ang sino mang sangkot. Ang mga Pilipino ay karapat-dapat na magkaroon ng leader na malinis at hangarin at hindi maimpluwensyahan ng pirang galing sa illegal na pinagkukunan. Huwag nating hayaan maging normal ang sistemang ito, mga kababayan, at dapat may managot. At mahalagang tandaan, mga kababayan, ang mga ito na paratang pa lamang mula sa sistimonya ni Ramil Madriaga, bagamat napakabigat na mga binunyag, ay kailangan pa rin itong patunayan sa harap ng batas. May mga nagsasabing totoo ito at mayroon ding tumatanggi. Ang pinakamainam ay paraan na hayaan. May mga nagsasabing totoo ito at mayroon ding tumatanggi. Ang pinakamainam ay paraan, hayaan na may kakayahan na mag-imbestiga ng malinis at mabigay ng patas at hatol. Usapin ito ay may dalawang panig, mga kababayan. Ang mga akusasyon at malubha at may malawak na epekto. Ngunit mahalagang magkaroon din ng pagkakataon ang mga taong sangkot na magpaliwanag at depensahan ang kanilang sarili. Hindi tayo dapat magdesisyon agad base lamang sa isang panig ng kwento at katotohanan na dapat maging batayan sa ating hatol. Kaya nga nananawagan tayo kay Vice President Sara Duterte na
makipag-cooperate ng maayos para matapos at malinis niya yung kanyang pangalan. Again, don't forget to like, comments, and share mga kabayan. Thank you.